maipakita kang tape na sinabi kong dalawa ang Diyos at magkahiwalay, talo na ako. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Kung sinabi mo, Mr. Soriano, na dalawa ang Diyos, pwede mo kami yan ngayon? Sinabi ko yun. Sinabi ko yun. Naman dyan. Pero wala ako sinabi magkahiwalay. Okay, Mr. Soriano. Sinungaling ka eh! Huwag mo ako tatanungin na hindi ko sinabi! Sinungaling! Wala yan. Sinungaling! Okay. Huwag mo ilalagay sa bibig ko! Yung hindi lumabas sa bibig ko! Mandalaya ka, niloloko mo tao! Talong ka, huwag ka magparatang! Sige. Tanong nga eh. Tanong. Sige. Sige, tanong. Sinabi mo kanina na dalawa ang Diyos. Sinabi ko, pero wala akong sinabing dalawa at magkahiwalay! Ibig mong sabihin, tutol ka sa paniniwalang isa ang Diyos? Ha? Tutol ako! Tutol ako! Okay. Tapos, hinahamon kita, Mr. Zaya, tapusin natin ang debate ngayon. Sige! Tapusin natin. Kung mababasa ko na mayroon lamang isa ang Diyos, aminin mong talo ka. Oo! Okay, pirmahan. Pirmahan natin. Okay. Na mayroon lamang isang Diyos. Ako na! Papaliwanag sa'yo! Pag nabasa ko namang maraming Diyos, talo ka! Hindi panahon. Hindi mo panahon sa counter question. Hindi! Yun na kanina. Dapat empate! Dapat fair! Ba't ikaw lang ang babasa? Nasa pagtatanong po kayo. Mr. Moderator, Usap na- nakahamon po siya ng showdown. Showdown. Yung ibig niya sabihin, sabi ko raw, tutol pa raw ako na isa lang ang Diyos. Yun ang tanong niya, isa lang ang Diyos. Sabi ko, tutol ako. Eh kung mabasa niya raw bang isa lang ang Diyos, talo ko. Oo, ako. Kaya babasahin ko rin na maraming Diyos. Marami, babasahin ko marami. Yung babasahin ko isang Diyos makapangyarihan sa lahat. Basahin mo yung sa'yo makapangyarihan sa lahat din. Oh, teka yun. Ha? Ito. Iliban niya na, tanong niya. Sabi niya kanina, babasahin niya raw isa lang ang Diyos. Ngayon, dinagdagan niya, isa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iba na yun. Iba na yun. Iba yun. Ikaw ang kanina. Iba yun. Iba yun. Babasahin ko kayo. Magkaiba yun, kapatid. Baka nalilito ka lang. Babasahin Pagka makapangyarihan sa lahat, isa lang. Pero ilan ang Diyos? Marami. Ano? Hindi ba mo? Ano tanong mo ngayon? Iba na tanong mo. Ano tanong mo ngayon? Hindi ba mo Ano tanong mo ngayon? Ang tanong ko sa'yo kanina, tutol ka ba sa paniniwalang mayroong isang Diyos? Tutol. Tutol ka. Kung may mababasa ako na mayroong isang Diyos, aminin mong talo ka. Oo. Okay, ayan. Oo. Isang Diyos lang. Isang Diyos lang. Diyos, ha? Deuteronomy 6:4 ang sitas ko. Okay? Ako kayong humatol mo na. Makinig kayo. Dinggin nyo, kasi makinig kayo. Sige. Dinggin mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Panginoon yan! Panginoon! Ako na nabasa. Ako naman ang babasa! Panginoon! Ako naman ang babasa! Babasahin ko uli yung binasa niya para wag kayong maligaw bago ako bumasa. Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang usapan, babasahin niya, isang Diyos. Ang binasa niya, isang Panginoon. Ako babasa. Eto, babasa ko. Bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o
maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. May kaduktong pa. Sapagkat, bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ako po ngayon ay titindig sa tema na sila ang gumawa. At ang temang titindigan ko ito, sila gumawa nito eh. Wala akong kinalaman dito, nakapirma na sila nung pumanik ako. Patutunayan ko na hindi lamang isa ang tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat ayon sa Biblia. Patutunayan naman nila na may isang Diyos na tunay at makapangyarihan sa lahat, ang Ama. Anak, ang pangalan ay Jesucristo ayon sa Biblia. Yan. Yung Ama, anak din, tapos yun ang pangalan ni Jesucristo. Yun ang titindigan niya. Kaya, maintindihan nyo na ang ibig sabihin nito sa kanila, yung Ama, siya rin yung anak. Ang pangalan ni Jesucristo, yung pangalan ng Ama eh. Yun. At titindigan ko yung kontra ron, na hindi lamang iisa ang tunay na Diyos. Yung salitang patutunayan ko na hindi lamang iisa ang Diyos. Umpisahan man ho natin sa Bibliang Ebreo. Ang tinutukoy sa Bibliang Ebreo na lalalang ng langit at lupay, si Elohim. Ang Elohim po ay isang plural na salita, uniplural noun, na ang kahulugan ay isa pero marami. Parang pamilya. Yung pamilya, isa lang yon. That is a singular noun. But it consists of many members. Ganyan po ang kahulugan ng pamilya. Parang isang barangay. Bagaman isa lang ang barangay, para realize yung talagang tunay na kahulugan ng barangay, kailangan maraming household. Mayroong mga miyembro ng barangay. Yung salitang Elohim is the plural of the word Eloah in Hebrew. Kaya nung sabihin ng Diyos ang bagay na ito, mapapansin nyo may kasama siya.